kasi balik tayo dun sa negosyo, no? Sa negosyo naman tayo. Itong aking itong aking papasukang negosyo ulit ay talagang na-convince ako, no? Kasi ang nagsasalita doon ay senior na, no? Doktora yun, doktora. So itong doktora na to, na kinig ako sa kanya, isip-isip ko, doktora to, meron siyang sariling hospital, no, sa lugar nila sa Mindanao. May-ari siya ng hospital. So palagay mo ba itong doktora na to ay mga hype, magsasalita ng hindi totoo about this yung about this product na sinasabi ko nga sa inyo. Imagine kung siya bilib na bilib sa product, doktor pa yon, no? Health supplement yung product, doktor pa yon. Tayo pa kaya na lang, no? Na hindi doktor. Nakikinig lang sa kanya. Sabi ko, hindi naman siguro magsasabi itong doktora na ito kasinungalingan. I mean, bakit kailangan niya pa magsinungaling? Para i-promote lang yung product, para lang ma-convince ka na sumali dito sa company na to. Palagay ko hindi, kasi yung experience niya at experience ng mga naging pasyente niya na pinagamit niya ng product ay positive, no? Ibig sabihin naging effective, lalo na sa sarili niya. Dahil kahit doktor, di ba? Siyempre, sabi ko nga, kahit doktor ka, walang exemption, no? Sa sakit, pwedeng lumabo sa iyo, no? So siya, doktor siya, at ito rin ang nakatulong sa sakit niya. Ganyan. Kaya ako makikita mo siya, medyo senior na, pero very active pa rin. Wala pa raw siyang mga botox sa mukha, pero wala siyang wrinkles. Kita mo naman, no? Doktora yun, ha? Kaya nakakatuwa lang makinig ba sa mga taong ganyan, no? Kasi sino pa ang paniniwalaan mo? Kung hindi ka maniniwala sa doktor, ewan ko na lang. I mean, yung mga yan, nag-aaral yan ng medicine, pero naniniwala sila, syempre mas na maniniwala yan mga yan sa mga yung proven pa, syempre yung mga nakita nila na talaga nag-work, no? So napakalaking bagay na marinig sa isang doktor na mag-recommend ng product, hindi dahil sa para pagkakitaan ka, kundi sa wellness mo, no? Sa kalusugan natin. Yan talaga masasabi kong genuine, no? Kasi kung mga tao-tao lang magkikwento niyan, baka hindi tayo maniwala agad. Doktor na yun, may kredibilidad yun, at meron mo ang pangalan niya nakasulat dun sa hospital niya, no? Syempre nakadikit sa hospital na pag-aari. Imagine, hindi niya pwedeng sirain yung pangalan niya dahil lang sumali siya dito sa company, no? Sa business. Hindi, it's not all about business, it's about health, no? Health, ang pinaka number one importante sa lahat ay kalusugan ng tao, no? Tandaan nyo, yung kitaan na secondary na lang yan. Number one, prioritize natin dapat ang health. Kaya naman ako, hindi rin ako basta-basta sumasali. Depende yan sa product, kung magugustuhan ko ba yung product. Talagang mapili ako sa product, and then yung kitaan na susunod na lang yan. Paano pa kung itong
Itong product na to eh di, ano, sinamahan ng magkakakitaan, di ba? Ang ganda. Di ba? Ang ganda niyan, di ba? Sakaling okay to. Napakaganda ng product, makikinabang ka ang kalusugan natin. Tapos kumikita ka pa, mas masaya. Yan ang the best. So, mabili ko. Dito tayo sa kabila. So, win-win ka dyan, no? Winner ka na sa health, winner ka pa sa pag-sinerte ka sa financial mo. Diba? So, kanina kausap ko yung ano eh, yung aking yung aking magiging upline. Diba? So, nagkakaintindihan naman kami lahat. Pare-pareho lang ang mga experience namin. Nagkakaintindihan kami about this industry na network marketing. So, ganun din siya. Product din siya na convince. So, product din siya na convince. Hindi para i-sales talk ako ha. Kasi hindi naman siya sumasali sa kaibigan niya. Pinasubok lang yung product. Pinasubok lang yung product sa kanya. Hindi ko na ikakwento kung ano nangyari, pero maganda ang nangyari. Naging positive, naging effective agad. So, dahil nakita niya, hindi pa siya na-convince nung una, no? Nung una kala niya, tsamba lang yan. Sinubukan niya ulit sa another person o kamag-anak niya. Aba, naging positive pa rin yung result. Maganda pa rin na naging resulta. So, dalawa na. Hindi na siya nagdalawang isip pa. So, nag-join na rin agad siya. So, yung mga tipong ganun pa, hindi para recruitin, no? Naniniwala naman ako sa kwento niya kasi maraming istorya sa sa pag-join sa networking. Iba basta-basta lang nag-join dahil gusto kumita. Kala nila maganda na. Unahin niyo muna yung produkto kung maganda ba yan. Kasi yung product na yan. Yung product na yan ang magdadala sa negosyo. Susunod na yung negosyo dyan. Pag maganda ang product mo, kahit walang mga auto ship, walang obligation sa monthly obligation na kailangan bibili ka. Walang maintenance, wala lahat ng mga ayaw natin sa networking, no? Yung mga ayaw natin, wala yan lahat. Sabi ko nga, kung maganda ang product mo, bibili ang tao. Yung mga member, magbibili yan uli yan. Repeat order yan. Magre-repeat order yan mga yan. Diba? Hindi na kailangan ng company na siluhin sila. Oy, nasa amin na kayo. Kailangan niyo bumili sa amin ng monthly. Ayan. Parang na biktima, no? Parang na hold up ba? Pag nag-join ka sa isang company, may obligado ka bumili. Every month may maintenance, ganyan. So hindi kailangan gawin ng company yun, dahil kung ang company ay believe sa product nila, no, hindi na nila kailangan gawin yun, dahil ang tao magbibilihan yan, automatic magbibilihan yan dahil maganda ang product, di ba? So yun ang nagustuhan ko doon. Yun pa ang isang nagustuhan ko doon. Bakit mo pipilitin ng tao bumili? Every month, lagi kami maintenance. Lagi ka parang ka nag-iipon ng product ng company
hindi pa nauubos yung for the month na nabili mo, meron ka na naman bibili. Ay, naku po. Nakakasawa na yung gano'n, no? Tapos yung iba, ito sa amin, walang maintenance. Napakaganda ng product, walang maintenance. Sabi ng isa, dito ka na mag-join dahil ang product namin maganda. Walang maintenance, pero may subscription. Huwag na subscribe ka naman. So, mas malala yun kasi ang mangyayari niyan, okay, hindi ka nga nagme-maintain, no? Wala kang binibiling product, pero may binabayaran ka naman monthly para sa subscription. Parang tayo naglolokohan yan. Kapag gagawin nga, subscriber ka dapat mabayad ka monthly para hindi mawala yung membership. O ano kayo, nakakaloko kasi para bang kinukumpara nila yan sa yung Netflix, dahil daw sa Netflix para ka lang daw nagbabayad ng monthly mo, tapos meron kang mapapanood na magagandang movies, ganyan, sa comfort of your own home, ganyan, which is malayo sa Netflix kasi ang Netflix naman anytime magagamit mo yung product. I mean, kung gusto mong manood ng movie sa Netflix dahil subscriber ka, mapapanood mo right away yung magagamit mo right away yung product, di ba? Samantalang yung ibang yung networking na kinikwento ko sa inyo, bayad ka ng monthly, pero wala kang nakukuha. Kailangan mo lang bibili, maglalabas ka uli ng pera para magamit mo yung subscription, yung membership mo. So parang hold up nga ang nangyari. Mas malala pa dahil yung monthly mo na binabayad sa subscription, wala ka naman nakukuha ng produkto. So para magamit mo yung membership mo, bibili ka pa rin ng product. Wala rin. So hindi instant ba ma-access mo yung product na nagbabayad ka ng monthly, pero dapat meron instant na napapakinabangan man na gagamit. Hindi yung bibili ka muna, bibili ka para makatipid, gano'n. Parang para sa akin medyo may kaunting misleading sa gano'n, no? Kunwari subscriber ka, ang subscription dapat instantly na kukuha mo kagad, napapakinabangan mo yung product. For example na lang, yung Zoom, kino-compare nila sa Zoom. Sa Zoom, ganyan, nagsusubscribe ka rin monthly, pero mahal-mahal, ganyan. Pag anytime naman na kailangan mo yung product ng Zoom, di ba magagamit mo? Makakuha mo kagad, hindi mo na kailangan, hindi ka na kailangan bumili ulit. Yun bang mga tipong gano'n? Parang naglolokohan lang, no? Ginawa nilang subscription and yung networking company, pero yung pala mas malaki pa ang kinikita ng company sa gano'n. Dahil maraming lugi, no? Biruin mo, bawat member, sabihin mo na lang 1 million member ang nagbabayad ng $10 a month. $10 a month, no? Palagay mo na $10 a month, 1 million. Biruin mo, $10 million ang pumapasok sa company na hindi nila kailangan maglabas ng product. So ganun katindi ang ibibigay yung product na napakamurang halaga. Okay, ang mga quality product, mabibili nito sa napakamurang halaga dahil member ka. Pero wag ka, kahit ibigay ng company na pinakamurang price yun, kikita pa rin sila kasi nga pasok ng pasok